Magandang araw po muli mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito po ang ating kodado paglinawan ng bubugan ng pagbati. At para sa ating kasamang si Eli Saludar. Magandang araw po sa inyo. At ang ating sekretary. Magandang araw po sa inyo lahat. Kasama ko po ang ating kaibigan. At we are very happy to be with him again in our program, paring Eli Saludar, and of course our mainstay, the friend of that guy, the flat nose from Coast Guard. Magandang hapon po sa inyo lahat. At tila, ano bang tingin natin? Lumalabo? Lumalabo ba ang issue na matutuklasan ang mga mastermind sa yung mga dead sabongeros, paring Eli? Anong masasabi mo ang progress ng investigasyon ng dead sabongeros? Pero dito may mga binabanggit na pinangalanan, actually 18 na mga policemen at may kasama pang retired general ang di umano'y sangkot dito po sa pagkawala ng mga sabongeros, at mayroon pang isang retired judge. Base po yan sa testimonya ni Julie Patidongan, yung nagsisilbing yung whistleblower. Pero meron ditong anggulo na kung saan itong mga pumatay di umano sa mga sabongero ay konektado at sila rin po ang nag-implement sa kampanya sa illegal na droga ni dating Pangulong Duterte. So yan, may binamagit yung si DOJ o dinudugtong. Isinasama itong issue ito. Okay. So siguro panoorin muna natin para panoorin natin yung masyadong long shot referral or reference. Mukhang talagang sinasadya na idawit talaga. Every step of the way, every action by this government, dapat para magiging credible sila, idadawit nila si Duterte. O ito, pakinggan natin. Confident though that may mahahanap po dyan? Sa tingin ko, sa dami ng pinatay, maaaring may mahanap. Tsaka meron kami ibang convergence na nakikita. Nagkaroon ng convergence pati yung drug war. May intersection yung drug war dito sa killings sa Isabong. Somehow, because the operators of many of the operations of many of the people here were intertwined also with the drug war. Meaning to say, they were involved in the drug war and they were also involved in the silencing of these people. Ibig sabihin, sir, kasama ang droga dito sa issue ng... Yung suspects na. Yung suspects sa drug war, yung mga pumapatay ng tao, maaaring sila rin ang kasama dito na pumapatay kayo ng mga sabonero. In a lot of the interviews I've seen of you, sir, parang palagi niyo pong sinasabing matindi ito, grabe ito, parang it gets worse, no? As the days go by. Nakakapanlumo ito, Pinky, nakakapanlumo. Mukhang mayroong yung kaibigan ko at may good Brad, mukhang masyado na mo naman na kinakawawa mo yung aking Pangulo Duterte. Pati yung pumapatay ng mga mandaraya daw sa sabong ay involved din sa pagpatay ng mga adik, pagpatay ng mga... Paano naman? Dapat siguro ang ipapakiusap natin dito sa Department of Justice, with due respect, one at a time muna, hindi ba? Hindi pa nga ninyo na-solve. Unang-una, nagsuggest nga ako na para masimplify yung pagsolba ng crime, mayroon ng existing kidnapping charges. Nagkaroon na ng hearing sa Senate, and for sure, the senators were able to establish there were kidnappings. Hindi pa muna yung mga pagpatay kasi wala pang corpus delicti. Wala pang bangkay. Walang mga bangkay.
Pero pwede nang ipakulong yung mga involved sa pagkidnap. Even without killing them, there was already kidnapping being established upon the noong una sa Senado, kasi ito si Pasidungan, kinokontra niya yung testigo. Mayroong isang testigo na nag-identify na kay Atong Ang eh. Mayroong isang testigo na nag-identify na ng mga pulis na dumukot. Pero noong panahon ng Senate hearing, ito si Pasidungan, kakampi pa ni Atong Ang. So he became the missing link at the time. Now that he has already turned around, he can now corroborate the witnesses who testified during the hearing, and for sure, yung the act alone of pinipick up yung mga pulis, kinukuha ni Pasidungan, dinadala doon sa sabungan, doon sa cockfight, ano ba yan? Cockhouse. Tapos, pinipick up ng pulis. Mayroong testimony dyan eh. All around na yung testimony dyan. Tapos ngayon, pupunta si Pasidungan at Patidungan, i-admit niya yung testigos ng witness na imbestiga na sa Senate hearing. I-corroborate. They can easily establish. At saka, ang pangalan ni Atong Ang was already mentioned during that hearing. So, bakit pa hindi ngayon i-implicate or i-amend yung existing charges on kidnapping with the new witness and the new personalities? Ay, ibig mo sabihin, pwede na magsimula doon. Nandiyan na eh. So, may mga jandos eh. Pwede mo na i-fill up yung mga jandos. Bakit ngayon, hindi pa nga na-establish yung criminality ng mga pulis na tinuturo? Sinasabi na nga na wala silang makukuhang testigo, wala silang makukuhang mga ebidensya na mag-pinpoint doon sa drug war. Ngayon, gumagawa na naman ng mga bagong narrative. Dapat muna siguro pakiusap natin dyan, kasi kalat na kalat yung mga utak ng mga tao na nagsasalita dito sa ating bansa. I-probar muna na itong mga pulis na ito were involved in kidnapping. Ayun. Doon simulan yung Doon case. simulan. Now, Case build up. now you can now pinpoint all of these policemen. If mayroon silang testigo na, yung pulis na yan, yun din ang pumatay nung anak ko na, pusher. O yun din ang pumatay nung kapitbahay ko na drug lord. Pwede mo ngayong i-link. Because what is being established is these people are for hire. For hire to commit crimes. Kidnapping, murder, or even, murder. Kasi kung pinapatay mo nga yung drug lord o pinapatay mo drug addict, murder pa rin yan, di ba? So, pinangalanan na eh. Pero ang nakakapagtaka, bakit ang pinail ni Patidungan? Julie Patidungan. Ay, administrative case. Kung na-discharge yan, mahirap nang hanapin yan to appear in the murder case. Magtatago na yung mga pulis na yan. Okay, panoorin natin yung mga sangkot na pulis. Okay, pakita natin. Nauna nang sinabi ni Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III na naka-restrictive custody na sa Camp Crame ang 12 pulis na isinasangkot sa mga nawawalang sabongero. Colonel
Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, PEMS Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Yes, pero retired na siya, si General Estomo. Ang penalties nun, pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Yun. Okay, paring Eli. So, yun, at napangalanan na. Pero siguro mas maganda, kahit kung dinismiss mo sa serbisyo yan, mawalan sila ng karapatan na pigilan yung mga polis. Tama ba yun? Yeah. Well, if they're out of service, Administrative lang. unless there is Kaso now a criminal case Tapos, na pwede silang non-bailable. mag-detain. Kasi sinasabi niya, dismiss from the service, yun ang pinakamataas na penalty. Walang incarceration. Dismiss lang. So pwede na silang umalis. Kaya Now, yung binabanggit mo. if they were charged for kidnapping, kasi sila nga daw ng dukot, sila nga daw ano ba yung isang word na ginamit niya? Ng dukot. So pinailan niya ng grave abuse. So the most that they can get as a penalty is discharge from the service. Once you're discharged, you're no longer connected with the PNP. Then maghanap na yan ng ibang trabaho. It might even be worsened. Kasi they can now be, if they have already been the police, baka maging gun for hire. maging gun for hire na yan at magiging sindikato. serious criminal offenders na ito. Kaya nga nagtataka ako, bakit sino bang handler nito? Nitong nasa witness protection program na ba ito, si Patidongan? Bakit administrative case lang? Bakit hindi sinabay ng kidnapping? Kasi sinabi na niya ng dukot Non-bailable. ang tagal na yung pinayal na kidnapping. May mga napaila na. So, ang dali-daling i-incorporate itong mga tao na ito because mayroon ng star witness, si Patidungan. Tapos, may mga corroborating witnesses na. Kagaya nung dumukot doon kay, Laksa ba doon? Lucas, Yung, dinukot, tinuro siya ng yung girlfriend. Tinuro siya ng kapatid ng girlfriend. Yung pulis na pumasok doon sa bahay doon sa hearing ni Senator Bato. Positive ang identification. Pati yung head niya, positive identified by the girlfriend of ang pangalan nun, Kapiro? Lacson? Lucas? Yung dinukot nila sa Batangas. So, anyway, parang mahina ang handling dyan ng DOJ. Hindi, pero parang mayroong Parang may kung nangyari sa Kongreso na hindi tinransmit yung first impeachment, tinransmit yung second impeachment, if ever, parang mayroong agenda. Baka iba. Hinihintay muna kasi baka ipasok naman ang fourth impeachment, fourth generation of charges against the group of Atokan. parang hinihimas-himas mo na kinakargahan mo na bago nakakalula when there are already so much pandemic pa ito pare.
3 taon na si Marcos na nag-take over kay Duterte. Matagal na itong kaso na ito. Bakit ngayon lang na na bigyan ng mando ni Marcos? Tapos ngayon, papalawakin pa, hindi pa nga na-solve itong kidnapping, papalawakin pa, isasama mo pa yung drugs. Para lang siguro masama yung pangalan na naman ni Duterte. Why are they so eager beaver to pin down Duterte? Wala na nang, kawawa na lang tao, balat at buto na lang. If you judge it from the picture. Hindi ba kayo sila naawa? Maski implicate nyo pa yan eh. He is already 80 years old. Pero alam mo dito hindi pa masyado mabigat ang ebidensya dahil sa yung may mga nakita na mga sinasabing buto. Buto. Negative yung nakuha ebidensya sa Talik. O panoorin natin yung video. Okay. Sige. Negative yung nakuha natin, so we will be adjusting to another part, no? We will move again. So hanggat makover natin yung buong circumference ng buong search area natin. So that's the update for. Pero ang sabi kasi nakaraan ni PNP Chief Nicolas Torre, kinumpirma niya na yung mga buto ng tao, mayroong buto ng hayop, buto ng tao, pero saan galing yung buto ng tao doon? Alam mo, kung buto lang, kung wala kang hair follicle or wala kang DNA, hindi mo ma-identify yung mga tao. Batangas siya, maraming bulo. Pero bakit masyado nilang pinopokus doon sa recovery ng body? When you can already establish a very serious criminal offense, which is kidnapping. Non-bailable din naman ang kidnapping. Non-bailable din eh. Kung gusto mo lang ma-solve yung kaso at madakip yung mga mastermind at madakip yung mga perpetrators, kidnapping alone can already be proven. Kasi may mga nagtuturo. What is the DOJ doing at this time of I mean, with due respect. Mukhang hindi masyado na pag-aralan ng narrative. Hindi criminal investigation na nangyayari, kundi storytelling. Storytelling alay. Hindi political hindi murder of the Sabuguero murder of the one that approved the online gambling. Inapprove ng ni Duterte yan dati. Gusto nilang ipin down si Duterte. So lahat ng narrative ng gobyerno, Duterte ng Duterte. Kawawa naman yung tao. At saka yung mga asawa ng mga sabongero, kawawa naman. Nag-iiyak yung meron. Nilalaro nila. Yung Lasco, yung si Lasco. Yung Lasco, yung kanyang girlfriend at saka yung mga kapatid, yung nanay, na-identify nila yung 2 pulis. Dinukot pa yung yung kanilang yung nilalagyan ng pera. Bolt. Dinala pa yung bolt kasi hindi malaman yung combination. Binitbit ang bolt and nakitang-kita nila yung lalaki, in-identify doon sa Senate hearing. Now, at that time, itong si Pasidungan, he was also there. Sabi niya, hindi, walang kinalaman dyan si Boss Atong. Panoorin natin, may video tayo dito. Sige, ayan. Sa Senate investigation. Okay. Ito. Actually po, nagsalita din po ako doon na may yung warrant, nagbigay ng warrant. Lahat po kami, alam namin yung shape, kasi nagbababa po siya ng shape, yung katawan. Kaya po na-identify namin is nung pinakita sa amin yung picture is si Paghangaan po. Paghangaan? Saan si Paghangaan? Tumayo ka nga. Tumayo ka. Anong ginawa niya? Lahat po kami kasi nung nagbigay ng pictures, wala pong alinlangan na tinuro namin. Tinuro niyo siya? Opo. Pinakita ko rin po doon sa kasama naming minor sa bahay. Ganon din po. Gusto ko lang din po na after 7 months, ngayon po makapagsalita siya at
para lang po marinig din namin dahil siya lang may tao po doong nagsasalita na leader. Yun yung tingin namin. So, kasi sa taas, sa shape, sa katawan, gusto ko lang din pong makapagsalita din po siya, Senator. Apo. Yes po. Paghangaan, umupo ka. Ilang years ka ng pulis? 12 years, sir. Ha? 12 years po. 12 years, sir. 12 years? Yes, sir. Anong ranggo mo ngayon? PSSG, sir. Staff Sergeant, sir. Staff Sergeant. Yes, sir. Police Staff Sergeant. 12 years. Matagal ka na sa intelligence? Palipat-lipat, sir. Minsan mobile driver, minsan intelligence, sir. Ilang years ka na dyan sa PIB? Almost 1.5 years, sir. 1.5 years? Yes, sir. Thank you. Paano mo na-remember? Paano mo paano mo siya na-identify? Nung nag-report po ako sa police, nung nag-report po ako sa police sa San Pablo. Okay. Nandun po sa police report na sinabi ko po na mamumukhaan ko that time kasi medyo, ngayon sinabi ko po din yung shape, kasi po nagbababa ng mask kung nagbigla po kasi magsisingkin sa'yo pag bigla mong nakita yung tao, tulad po ni Hani, nag-ano sa kanya. Tapos, nung pinakita nga po sa akin yung pictures, na ituro ko. Tapos, nung pinakita ko sa kanila, lahat sila kinabahan. Kahit po yung kapatid ko umiiyak. Ba't, ayun yun na. Kaya po, sabi ko, ba't pare-pareho kami? Ngayon gusto po namin makita in person. Talaga. At magsalita rin po siya. Kung marirecall pa po namin yun. Ano ba lang sinabi niya? Anong sinabi niya na warrant? Opo. Kita? Ano yung sinabi? Yan, ginaganan lang po niya yung warrant. Sabi niya, may warrant kami, NBI kami. Okay. Mr. Chairman, ano pangalan nila? Mr. Paghangaan, sir. Paghangaan? Paghangaan po. Paghangaan. Okay, Staff Sergeant Paghangaan. Nasaan ka August 30? Sir, nung August 30, 21, sir, nag-deliver po ako ng sabon, sir, sa Pila, Laguna. Meron po ako dito ang katunayan ng resibo, sir. Mga oras ng conversation namin, sir, sa text. Ng oras ay tumatama, sir, sa August 30, sir, 2021, 9:16 a.m., sir. Nag-deliver po ako ng sabon sa Pila, Laguna. Detergent powder po. Andito po yung cellphone ko, sir. Hindi ko po binubura ang conversation namin nung kausap ko, sir. Andito po, sir, yung resibo ko, sir. August 30, sir, 2021. Anyway, I've seen the bigger portion of that, mayroon pang isang police na tinuro nila. I think there were 3 policemen. At that instance, yung si Patidungan, sabi niya, hindi niya kilala yung mga police. So, with the new revelation, baka pwede nang ipagtugma. Yeah, connect. Pwede nang i-connect. Kasi, baka sabihin na ni Patidungan na, at that time, hindi ko inangkin pero yun talaga ang mga pulis. Di ba? So, I mean, there is really a great, proof or valuable basis now to file this kidnapping case against the perpetrators. Bakit nagpipilit pa rin na hintayin pa yung mga corpus delicti? Sa 3 taon, tapos mayroon ng mga investigation, ang dali-daling i-retrieve ng mga perpetrators yun. Sila nakakaalam Ang dali-dali lang baka mamaya, tulad in the day na yan, pag-retrieve dyan sa Taal Lake na yan, nakuha na ng mga nalinis na yung ebidensya. Pero may mga pagkakataon naman, kahit walang ganong ebidensya, yung mga buto, pwede pa rin maituloy yung prosecuting kaso. Kasi meron namang testigo na sinasabi ni Julie Patidungan na talagang pinapatay. Yeah, pero may hinaya. Ikaw pumatay. Sabi mo, siya pumatay.
anong testimony mo na ikaw Saan ang ebidensya? Saan yung body na pinatay mo? Kung akong pumatay. You have to link eh. So, para sigurado. Yung kidnapping, doon pa lang sa pag-doon sa kanila. May mga CCTV yun eh. Yun na. May video. May video si Kwan eh. Yun na yun. Yun na yun. Yung maganda simula na yun. Kasi baka mamaya may mga kumanta pa dyan. Magdudugtog-dugtog na yung narrative. Pero walang ginawa eh. Walang pang ginawa eh. So, abangan natin dito. Pero parang ngayon, ang sinasabi ng marami at nag-obserba, parang pilit lang na ikino-connect. Kaya ngayon, naikwento yan kasi nandun sa dahil si BP Sara Duterte. Pakinggan natin yung kwento ni BP Sara. Naikwento niya kay Digong. Dating Pangulong Duterte. At ang sagot preposterous yung ganyang anggulo na ililink sa kanyang drug war. Okay. Itong pagkawala ng mga sabongero. Let's listen to the video. Yun, so ang discussion namin, binalitaan ko siya about sa autopsy report ni Mr. Paulo Tantoco, and then binalitaan ko siya about sa mga missing sabongeros case, and then ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sabongeros case. So sabi niya that is preposterous. Yes. That is preposterous. So, yun, mga kababayan. Dito na lang muna tayo. At sige, masyadong mind-boggling yung nandyan ka na, nakatutok ka na sa criminal offenses, manghahatak ka pa, lalo pang ikukumplika mo, at baka hindi mo na napupurpro yung main business mo, which is the murder of the sabongero. Parang sa basketball yan nakatutok na gano'n. Ibabali yung pa ng gano'n sa ilalim. Kumasupalpal pa. Hindi pa tuloy na. Sure ball na eh. Sure ball na eh. Sure ball na yung buto-buto hindi pa ayos. Kaya wag na muna yon. Wag na muna. Sige. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click at notification bell. Maraming salamat.